Kasi, nasa 600 kilowatts nung minus ko yan. Kanina, nakita ko yung bill namin. Ito, nagulat ako, 11,000. So, tinignan ko yung last reading. Ayan, 35934. So, nung pinicture ko, ayan, no, 35834 lang, di ba? So, advance ng 100 kilowatts. Kaya inabot ng ganyan. Pero mo yan lang ang bill ko, oh. So, katanggap-tanggap ito 6,000 kasi nag-announce ng mahal, di ba? Hanggang sa tumalo ng ganyan. Hello mga stories, welcome back sa isa naman nating random reaction dito sa aking channel ng Marty Stories. Mga pala sa mga dyan, ngayon, kung saan straight to the point ako, paligo-ligo at sinasabi ko ano talaga sa tingin natin sa bari na usapin dito. At saka ayoko sa lahat ng mga yung pupuna, di ba? Pati setup ko, kini-question nyo. Yan yung ayoko parang pati ba naman ang aking, this is my, ito, ang setup ko, this is my brand. Tandaan nyo yan. Okay? Ang focus nyo dito, yung topic. Ganun lang yun. At sa topic na ngayon, meron ko, sabi itong nag-viral, itong video na to, sa TikTok. Dahil ito ang nagsasabing biglang lumobo yung bill nila. From 6K, tapos naging 8K, tapos ang worst part dito, yung 11K na. At ang mas matindi itong claim, no? Posibleng mali ang meter reading. So, ang tanong kasi dito, totoo bang may sablay ang reading? O baka naman talagang tumaas ang ng konsumo? Natin itong video na to, no? At malalaman natin kung anong dahilan. So, ito. So, ito yun, yung gali kay Paano hindi lalaki yung kuryente namin? Ayan, no. Mula dyan, biglang tumalo ng 11,000. Tingnan nyo. Buti na lang mahilig ako magtabi ng bill ng kuryente. Iyan lang yung bill namin. Halos walang patayan ng aircon. So, ang sabi, magtataas daw ang kuryente, di ba? So, ito, okay yan, 6,000. Sabi ko, sige, kasi nagtaas naman daw talaga. So, yan, hindi ako nagreklamo dyan. Yung sumunod na buwan, naging 8,000. Sabi ko, parang sobrang lupit naman, bakit naging 8,000? Eh, nung nag 6,000 kami ng bill, hindi ako sanay kasi yan lang yung bill namin eh. So, nung nag 8,000 na yan, nagpapatay na kami ng aircon kasi nga ayoko nang mas tumaas pa. O, magulat ka, bakit naging 11,000 yan? Noong time na nag-reading yung nagre-reading, tinanong ko pa si Kuya, sabi ko, Kuya, kita mo ba yung reading, yung namin, kontador namin? Kasi, nasa labas siya ng gate, yung kontador namin nasa loob. Sabi niya, oo daw, kita daw niya. Nung araw na ni-reading niya, pinicturean ko yung kontador namin. Ayan. Yan yung reading namin. Sabi ko kasi parang duda na ako eh. Teka lang. 35884, okay? Bukod pa sa duda sa reading, bukod sa reading mo, pati yung nagbabasa, may something na. May something na to. Di ko alam kung ano bang, ewan ko lang, ayoko kasi magsabi ng tapos kasi, ayoko hirap na. Ayoko kasi magsabi ng tapos dito. Okay? So ngayon, inano ko sabi ko, naku, mukhang malaki pa nga yung kuryente namin ngayon. Well, expect niya yan, malalaki yan. Isa umabot pa ng 18,000, di ba? Si Barbie Imperial. Umabot nga yung bills niya na 18,000 eh. What for? Ito pa. Sa mga mamamayang Pilipino. O sa ordinary Pilipino. Kasi, nasa 600 kilowatts nung minus ko yan. Kanina, nakita ko yung bill namin. Ito, nagulat ako, 11,000. So, tinignan ko yung last reading. Ayan, 35934. So, nung pinicture ko, ayan, 35834 lang, di ba? What? 35984? Bakit? May something Bakit kaya? 359. Bakit di accurate to? Yun ang mga 35834. Tapos sa bill, 35934. Hindi accurate to Bakit kaya? As of the reading, bakit kaya ganun? Ba't hindi ito na-investigahan? So, advance ng 100 kilowatts. Kaya inabot ng ganyan. Pero mo yan lang ang bill ko. So, katanggap-tanggap ito 6,000 kasi nag-announce ng mahal, di ba? Hanggang sa tumalo ng ganyan. Hindi makatarungan yan. Kaya ganyan kalaki ang mga bill.
Kaya kayo, i-check nyo din yung mga metro nyo, tingnan nyo, picturean nyo kada nagre-reading kung tutugma ba dyan. Okay, so, yun, inis na ako, hindi ko, inis na ako, men. Talagang punto niya talaga, tumaas yung presyo ng kuryente. Duda niya talaga yung mali yung pag-read, yung metro o yung kontador dyan. Alam mo, parang napapansin ko, yung if ever na, magbabasa ka ng read, parang may itatype ata something, na imbis na 8, gagawin yung 9. Medyo ako, duda ako eh. Na kasi, yan yung nakira di siyang, medyo may nakikita yung discrepancy itong reading, yung ginagawa niya eh. Tapos, parang advance ng 100 kilowatt hour, my goodness. Kumpara sa actual na nasa metro. Tsaka, dito ako, dito, even din ako, hindi lang siya, ako din eh. Dito siya lalong nagtaka dahil sabi niya, titibid na nga sila, pinapatay yung aircon, pero lalong lumalaki yung bill. Honestly, dito magsisimula ang issue dito. No? Well, mga stories, so, talagang reaction dito, valid ang duda ni ate dito. Even din ako. What for sa mga, yung mga analog, yung mga analog, regulator, at yung mga analog na, Kasi kung normal ang consumer na biglang 11K ang bill mo, siyempre mapapaisip ka talaga. Lalo na kung nung pakiramdam mo, wala ka na namang malaking binago sa paggamit mo sa bahay. So, ito yung gusto ko lang, yung ginawa niya, Hindi lang siya nagreklamo, nag-check siya. Titignan lang niya yung lumang bill, yung mga previous bill, kumbaga. Titignan niya yung metro. Ikukumpara siya ng mga reading. Hindi siya umaasa sa mga bar. Hindi siya, ginabasa sa bar. Tinatabi niya yung reading para makumpara. Yan ang tamang galaw. Hindi yung, hindi yung puro rant, hindi puro emotional, hindi sinubukan may sinubukang ebidensya, tinan mo. Ito yung prank, ito yung prank ang totoo dito. Hindi porket mataas ang bill, automatic scam na agad eh. Hindi rin porket na may bill ka, ibig sabihin tama na agad ang utility company. So dito tayo magiging pal dito, okay? Ito marami maraming tao nagpo-focus sa mga agad sa mga total bill. 6K, 8K, worst part 11K. Pero ang mas mahalagang tanong is, ilang kilowatt hours na nakalagay? Kasi kung tumaas ang kilowatt hours consumption mo, natural na tataas talaga bill mo. May nagko-comment na ganito, naging usage sa loob ng 3 months eh. 417 nga yun. Ito, papakita ko sa inyo yung breakdown nito. Yung mga nag-comment For 17 kilowatt hours, tapos naging 6,480. Yung 527 kilowatt hours, tapos 8,175. 737, naging 11. Ayan. Yan, kung tama ang readings na yan automatically possible na pagtaas ng bill. So, let's be honest, pwedeng feelings lang yung basehan dito kasi kailangan natin ng actual reading at actual consumption. Pangalawa, yung sa kung mali yung kung mali yung i-reading dito, malaking issue ito. Ngayon, ito ang mahalaga dito. Ang punto kasi ni Ma'am Jayla dito ay hindi lang basta tumaas ang bill. Ang punto kasi niya ay baka mali yung reading yung nakalagay. Yun ang nakatataka dito. At kung totoo man na may 100 kilowatt hours difference sa actual meter reading at sa bill, hindi malitang bagay yan. Sa panahon ngayon, ang 100 kilowatt hours na yan, pwedeng katumbas pa rin ng mahigit 1,000 o higit pa. Depende sa singit kada kilowatt hour. Mga nagsasabi, sa mga nagsasabing, tumaas naman yung usage nyo Sandali lang. Ang tanong ko lang kasi dito, tama ba ang source ng usage na yan? Kasi kung mali ang pagkuha ng reading, mali rin yung basis ng billing, di ba? Itong nakakainis dito, yung consumer pa ang nagiging investigator. Diba? Ito talaga nakakapikon dito. Bakit yung ordinaryong tao na gusto lang magbayad ng tamang bill, kailangan pa maging detective? Kailangan bang mag-picture ng metro? Kailangan pang magbantay ng nag-reading? Kailangan pang mag-imbak ng bill para may panglaban. Dapat ang sistema ng billing ng utility company ay malinaw, transparent, at madaling i-verify. Kapag may duda, what the fuck?
Dapat ang sagot dito sige po ma'am, ito yung actual reading, ito yung basis, itong data, itong picture, ito yung explanation. At saka ito kung may depensa na may sabi namin, baka may malabo lang yung picture. I beg to disagree dito kasi mahina kasi yon. Sorry. Okay? Kasi kung usapang dealing dito, ang standard, hindi dapat sigurado. Hindi pwede yung 4, baka 9, baka nabasa namin ng ganito. Hello, kuryente ito. Kuryente yan. Pera yan. Bayarin yan. Hindi yan huhulaan yan. Ano pa? Tsaka ito, diretso tayo Posible bang talagang tumaas ang konsumo? Oo, possible. Posible ba na may appliance issue, may tagas sa linya, may rep na lumalakas ang konsumo, may mga luman ng aircon, o may gumagamit kahit akala mo wala. Yes, this is possible. Possible yun. Okay? Pero possible din na magkaroon ng misreading, estimated reading issue, o sablay yung encoding. Oh yes, totoo yan. Possible talaga. Kaya ang verdict kasi dito, valid ang pag-question ni ate. At ang tamang move ay i-contest, hindi i-ignore. Diba? Kung ayaw nyo mabigla sa bill, ito ang gawin nyo buwan. Una, kuhanin ng litrato ng yung metro, kondador na may date, di ba? Pero sa nakarang bill ng previous reading, current reading. Pangatlo, compute ng consumption. Current reading minus previous reading. Ilang hours yung ginamit mo. Apat, yung biglang tumalon nang hindi tungma sa lifestyle mo. Magdududa agad at magtanong agad. Ikalima, yung i-contest sa customer service habang maga pa. Wag abutin yung due date na. At ang huling-ulo, humingi ng actual meter, yung reading record, yung ginawa yung pinicturan. Reading record. Yung billing, meter test kung kinakailangan. Replacement ng metro kung may diferensya. At saka itago mo yung screenshots, pictures sa mga bill copies, reference numbers, yun. At saka ito pa, stories. Kapag pinatay nyo ang mga main breaker, yung sa main breaker kapag pinatay yung main breaker at umaandar pa yung metro, may dapat ng investiga dito. Okay? Pwedeng may line issue, pwedeng may load problem, at saka pwedeng may ibang dahilan. May tendency, pwedeng yan. Pag binatay yung breaker tapos umaandar yan, may tendency yan, may jumper yan. Kung hindi jumper, may mga live wire yan. Halimbawa, yung sa ground, may tendency ganyan. Hindi lang yung jumper ay dadahilan. May mga mga live wire na dumikit lang sa mga bakal, ganito, ganyan, aandar yan. Okay? At saka may ibang dahilan, may ibang senaryo. Okay? Kailangan nyo na-investigahan. At saka yung tungkol naman sa sa punto ng maraming tao about sa solar. Ito masasabi ko sa masasabi ko dito. Hindi yan hindi pag-aari ng utility company ang araw. Tandaan niyo yan. Okay? For your information. Yung nature yan. May karapatan ng tao na magharap ng paraan para mapababa ang gastos sa kuryente. Pero ito ang ito rin yung reality dito. Kung grid-tied ang solar system mo, meaning konektado sa linya, may dahilan kung bakit may permit ang safety requirements, okay? Kasi pwede maka-apekto na yan sa lineman, sa grid stability at saka legal compliance. Pero kung on use lang, lalo na kung off-grid yung setup, hindi lang OA at pahirap ng proseso. Diyan ako magpaperwisyo para sa consumer. Ang bottom line dito kasi, suportahan ng solar pero ayusin ng rules. Huwag anti-consumer. Huwag ding sabay ang delikado ng pagkabili. Ngayon, basahin natin mga ilang comments, mga stories. Sasabi na dito, paldo ng Meralco, nagtitipid ka, tapos lalo nila tinaas. Yes, gets yun ka, galit dito. Pero ako, hindi ako basta sasablay ng akusasyon ng mga lang buong ebidensya. Dapat dito, suriin yung kilowatt hours, yung reading, yung consistency ng bill. Galit with proof, hindi galit lang, hindi rant lang. Dapat sila ito, next naman, ito, may point. Wala namang changes na habit ang appliances ni ate. Exactly.
Yan ang dahilan kung bakit nagiging suspicious ang biglang taas. Kapag same habit, same appliances, tapos sobrang laking talo ng konsumo, doon mo masasabing, teka muna, hindi tama to. Hindi siya tugma, hindi siya accurate. Ba? Ito yung next yung comment, sabi niya, summarize ko lang. 3 months mong usage, 470 kilowatt hours, 527 kilowatt hours, 77 kilowatt hours. Well, usual yung comments na to. Kasi numbers matter. Kung tama yung readings na yan, then yes, may basehan ng pagtaas ng bill. Pero ulitin ko, mga stories. Kung mali ang reading, mali rin ang summary. Kaya hindi sapat na, tumaas ang usage. Ang tanong ko dito, legit ba ang pagka-record ng usage? Next naman, sabi niya, kita naman yung tumaas yung usage niyo. Okay. Masyadong bababa, ganitong comment na to. Tumaas ang papel. Pero ang issue nga, ay kung tama ba yung nasa papel, yung billing, yung karamihan dyan. Hindi lahat na nakasulat sa bill, gospel truth agad. Goodness. Ito yung next naman, ito, sabi niya, pwede may contest yan. Pinalitan nila kontador at inayos yung billing. Ayan, ito yung pinaka-importanting itong comment na to. Practical, may direction, may solusyon. Hindi puro opinion. May action na next step. Mga stories ang tandaan nyo to. Kapag duda kayo, okay, i-contest nyo. Hindi kabastusan yan, karapatan ninyo yan. Okay? Next naman, ito, sabi niya dito, it is not about consumption itself, but rather the mistake in the reading. Thank you. Ito ang pinaka-balance ng point dito. Kasi maraming tao na nakatingin lang sa mga total bill, yung mga kilowatt hour jam, pero hindi nila tinitignan yung core issue. Possible reading error. At kung may possibility yung reading error, public discussion is fair. Dahil awareness din ito sa ibang consumers. Next naman, sabi na dito, parang tama naman yung increase yung consumption. Well, pwedeng tama, pwedeng hindi rin, okay? Yan ang pinaka-honest na sagot ko dito, no? Kasi kaya nga dapat may malinaw na audit trail ang reading. Hindi yung mangungula pa ng consumer kung saan nagagaling yung charge. Nga pala, kung sino nag-read ng ready, kunin mo yung pangalan nila. Okay? Kunin yung pangalan, yung full name nila, may ID ba sila, picturean mo. Okay? Kasi gagamitin mo yung as a evidence kung sino nag-reading mo. Okay? So, let's put yung ko dito, huling ko dito. Itong huling nasasabi ko dito. Ang issue kasi dito, hindi lang mahal ang kuryente dito, no? Mas malalim dyan. Ang issue dito ay tiwala ng tao sa billing system. Tiwala ng consumer na tama na binabayaran niya. Kasi totoo lang mga source, no? Kung ang tao napipilitang mag-picture ng metro buwan-buwan para lang sa graduing hindi siya dehado, ibig sabihin may problema sa sistema ng transparency. May malinaw kung paninindigan. Kung tama ang reading kasi dito, tama ang bill. Kung may discrepancy, ilaban, i-contest. Huwag magbulag-bulagan sa utility company consumption complaints. At saka huwag din padalos-dalos sa mga akusasyon. Kung wala naman foolproof. Pero prangka tayo dito Kapag may bill na pang may sablay, huwag kayong manahimik. Pera niyo yan Pinagirapan niyo yan. At para sa mga usapang solar, hindi pag-aari niyo naman ang araw, my goodness. Dapat ang consumer may choice, may transparency, at may fair na proseso. Basta ligtas na maayos ng setup. Ganun lang yun. Yun lang yun, okay? Kaya mga stories ano sa tingin nyo dito, maling meter reading ba o talagang tumaas lang yung konsumo? Comment down below sa baba, ito yung experience nyo, yung mga electric bill nyo. Lalo na kung magkaroon na kayo ng contested bill, meter replacement, o mga solar setup issues, okay? Kung gusto niyo mga ganitong prankang reactions, opinion, dito, commentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a great night, good stars. Bye.